O mga kababayan, kung eto man lang ang bagong Pilipinas, doon na tayo sa luma. Ang sabi kasi ni BBM mga kababayan ay papunta na tayo sa bagong Pilipinas. Diyos ko Lord. Hindi pa pala ito? May mas malala pa siguro mga kababayan dahil ang sabi niya ay papunta pa lang tayo. Paano na kung dumating na tayo sa bagong Pilipinas mga kababayan? Puno na siguro tayo ng bangag niyan. Kaya naman mga kababayan na pa-react ito si Rowena Guanzon na anong pinagsasabi mo bangag? Hi ka na naman ba? O nasa alapaap na naman ba daw itong si Ngagba mga kababayan dahil kailan tayo nag-migrate? Kailan tayo pumunta sa bagong Pilipinas? Isa na naman daw guni-guni ni bangag mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Sabi ni BBM, papunta na tayo sa bagong Pilipinas. Bakit? Nag-exodus ba tayo? Nag-exodus. Siguro sa kanyang sarili mga kababayan tara, lipat tayo sa bagong Pilipinas. Gumawa tayo ng bagong bansa. Sige ngag, kung gusto mo, lumipat kayo. Maghanap kayo ng isang lugar na kayo na mismo ang mga tao. Huwag nyo kaming idamay. Ikaw na doon ang presidente habang buhay sa bagong Pilipinas mo. Sa West Philippine Sea. O go. Nag-migrate ba tayo sa ibang... Baka sa utak niya mga kababayan, nag-migrate na tayo. Ano ba Bagong feeling Pilipinas. Hay na naman to. Ay na naman to. Ay, gaya-gaya po tumaya kasi yan si Ngagba mga kababayan. Di ba ang kanyang tatay, mayroong slogan na, bagong lipunan. Ngayon sa kanya mga kababayan, bagong Pilipinas. Tapos, pa-anunsyo pa, sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Diyos ko Lord. Tapos biglang nagpa-party, nagpa-concert, tapos nagnakaw ang mga animal. Ano ba feeling niya yung may pupuntahan ba tayo? Pupunta na doon sa Paputi. Guanzon. Sinasabi nito ng BBM, papunta na tayo sa bagong Pilipinas. Papunta na tayo. Paano na lang, no? Ito na nga mga kababayan. Papunta pa lang tayo sa bagong Pilipinas. Nagkandaletse-letse na tayo. Paano na kung dumating na tayo sa bagong Pilipinas? Bagoong Pilipinas. Ano na kaya? Puro na mga bangag ang mga tao siguro. Ayaw po namin umalis dito. Doon na kami sa luma. Bayan po namin dito. Kayo po umalis. BBM. Mayas kayo. Gumawa kayo ng bagong Pilipinas. Di ba mga kababayan? Gumawa na lang sila ng bago. Kagaya na, New Mexico, New York. Yung mga new mga kababayan. Gumawa sila ng New Philippines. Pero hindi dito sa Pilipinas. Doon sa West Philippine Sea, go. Anyway, admiral naman yung asawa mo. Kasama no sila Tarielang, ang laki ng nguso mga kababayan. Damage ginawa mo. Kahit sinong sunod na presidente, mahirapan dito. Kaya kawawa. Talaga, mamili tayo ng talagang hindi papaya. Ito mga kababayan, no, di ba ngayon, nakikinabang sila bangag sa mga proyekto ni Tatay Digong. Siya ang nag-inaugurate. Ang kinin na lang niya mga kababayan, akin to. Ang susunod na presidente mga kababayan, walang mai-inaugurate dahil si bangag. Walang proyektong infrastruktura, puro utang at ayuda. May mangurakot sa administrasyon. Patungo na tayo sa bagong Pilipinas. Patungo na tayo sa bagong Pilipinas. Diyos ko Lord. Hay na naman ito. Nakita niyo Hay yung na lang niya siguro. sa UAE? Magano'n siya. Hawak-hawak yung Philippine flag para siyang bata. Tapos gano'n siya. Meron siya. Ngiwi. Dito sa United. Utal na naman mga kababayan. Sa utak niya, meron siyang music na sinusunod. Talagang malala na itong malala. Kailan pa kaya mapansin to ng Amerika at ni Trump na Baka magaya kay Maduro. talagang bad for business na ito si Bad for business. Kaya nang habang binibigyan niya nga ng access ang military access ang Amerika, goods lang sila. Pero grabe. Another year. Another POV. Another year. Point of view ng mga bangag. The Our Lord. economy is Another not getting lagpak. better. Kawawa, no? Mga kababayan, another worst, value sa ating Philippine peso. Every day, worst, mga kababayan. Going into deeper
Oh, may aso, oh. May aso. Parang naniniwala ako doon sa theory o Na? kwento o may narinig sa kanila na in the first 3 years, kukurakutin nila. Ayan, hindi lang yan kwento, Gonzon. That is an observation. Dahil, yan ang taktika mga kababayan eh. Para daw, pagbaba niya, makalimutan na daw mga kababayan yung ninakaw niya for the first 3 years. So, for the first 3 years, nakaw. And then, ang huling 3 years, pabida. Dahil busog na sila eh. Para daw pagbaba niya mga kababayan, bababa siyang mataas ang noo. Batok. Nako. At ano pang gagawin mo, bangag? Hindi makakalimutan ng tao ang pagiging kurakot ninyo. Lalong-lalo na't Marcos, mga kababayan. Tapos sa 3rd year, Next, sa 4th and 5th and 6th, BBM will kukunwari na. look like Santo siya na. ang savior. Savior. Hihi- Kahit anong gawin niya, mga kababayan, manifest na sa kanyang mga kababayan ang kabangagan. Hinto niya. Papaimbestiga niya. Ang sarili niya. It's too late. Too late talaga. Hindi niya na anticipate na magkaka-lunod-lunod ang mga tao at mga bahay sa big, great floods. Hindi niya na anticipate ang acts of God. Kailan kaya makakarma itong mga ganitong klaseng tao, mga kababayan, no? Hindi lang ito, mga kababayan, ordinaryong jablo. Ito na ang talagang ultimate na jablo. Dahil hindi lang isang tao, 2 tao, 3 tao ang apektado, mga kababayan, kundi buong bansa na. Buong bansa ang nilubog niya. Para niya ma-anticipate ito. Diba nasa utak niya eh. Sabi kasi ni Amy, mga kababayan, addict. Iba na Pero talaga. baka naniniwala pa kayo na hindi siya cocaine addict? Ay, wala na. No more argument about that, mga kababayan, dahil una-una si Tatay Digong pa lang. Tapos si Amy. Tapos si Nakatibinag, nakita mismo. Tapos yung Mr. Tubig, mga kababayan, hinire pa. Aside sa pagbatak, mga kababayan, nagpatira pa sa puwet. Tingnan, Di umano. Di umano ha. tingnan nyo, i-review nyo yung mga video niya. Okay lang ba kayo dyan? Okay lang ba kayo? Another 3 years yan? Ay, nako. Dapat mag-resign siya. Dapat nga, no, eto mga kababayan, no, kayong mga nasa Kongreso at Senado, i-impeach na si BBM. Mapapatawad pa siguro natin, mga kababayan, kung i-impeach sila si BBM, itong mga kongresista. Yung ilan lang. Pero yung mga young guns, mga kababayan, sila, Asidre, sila Adyong, sila Abante, sila Barber, sila mga Udas, mga kababayan, hindi na yung mapapatawad. Hindi na yung sila mapapatawad. Pero yung the rest, pwede pa. I-impeach si BBM. Paging maka-Pilipino kayo, hindi yung makabangag. Sasabihin nila, tayo na nagde-demand ng resignation ay inciting sedition. Ay, nako. Katangahan, pananakot na naman. Ang dami nyo ng mga bugado dyan, pero ang tatanga nyo, no? Ang susunga. Tatakutin nyo pa kami ng sedisyon. Go ahead. Rodrigo Duterte, Attorney Salvador Panelo, Attorney Happy New Year. Live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Lourdes po ito. Happy New Year, Lourdes. Yes. Okay. Anong pinag-uusapan ninyo? Alam mo yung sinasabi mong impeachment. Matagal na naman nating inaasahan yan. Yan Yan ang sinasabi natin, mga kababayan. Kayong mga politician, sige, busog naman kayo for the past 3 years. Tama na. Impeach na sa BBM. Doon pa nila talaga gustong ituloy yan. Kaya lang, hindi sila nakalusot sa Korte Suprema. Eto, pero baliktad, mga kababayan, no? Si VP Sara pang ipapa-impeach sila. Kung sino pa yung talagang nagtatrabaho ng maayos, mga kababayan, tapos yung siya pang matino. Siya nga nagbulgar dyan kay Natambalusos at Zaldico, mga kababayan na, Sara. Tapos siya pa yung papa-impeach. Talagang baliktad mag-isip itong mga ngayon, mga kababayan na nasa bagoong Pilipinas. Sabi ng Korte Suprema, kung gusto nyo mag-hain ng impeachment, sundin nyo muna ang batas. So, 1 year kayong magantay. At yun na nga, yung Pebrero, antayin nyo na lang kung gusto nyo mag-file. Kaya yan ang gagawin nila. Now, with Tapos regard naman dun si Marcos daw, kay Marcos, kay sa May pa, mga kababayan. sinasabing impeachment kay PBBM. Presidente Opo. Marcos Jr. Mukhang, ayaw ko kung
Ang tingin ko doon, parang nagkukutsabaan na naman sila. Kunyari, yung papa, pero wala rin mangyayari doon dahil magkakampi sila eh. Pero attorney, sabi ni Auntie Claire, ni spokesperson Claire Castro, Ay, so nga yan eh. Yang si Auntie Claire mga kababayan, wala yung sasabihin maganda. may hinala silang galing to sa kampo ni VP Sara. At pag Ay, Diyos ko Lord. Oh. So what? Hindi na mga kababayan, importante kung saan galing kampo. Galing ba yan sa kampo sawi o kampo krame? Iba't ibang mga karampo. Basta mayroong basihan mga kababayan. Ang basihan na ito, laban kay Bangag mga kababayan. Galing mismo sa Korte Suprema. Desisyon ng Korte Suprema mga kababayan, illegal ang ginawa ni Bangag. Not to mention mga kababayan, yun iba't iba pang mga pagnanako under his administration. release lamang daw po ito ng confidential fund issues ni VP Ay, confidential fund. As if walang confidential fund si Bangag. Sara. Reaction niyo po. Bakit naman manggagaling yan sa mga supporters ni Inday Sara? And so what kung manggagaling mga kababayan? Ang merits ang tinitingnan natin dito eh. Walang doon, walang logic. Anong logic doon? Ba't supporters? Regardless. Yung planong impeachment na yun, matagal na nilang sinasabi yan at talagang gusto nilang tanggalin si Inday Sara sa 2028 presidential. Nagkakaintindihan ba tayo mga kababayan? Akala natin ang tinatanong ng reporter na sabi ni Claire Castro, yung impeachment laban kay BBM. Di ba dalawa daw ang impeachment? Laban kay BP Inday at laban kay BBM? Ang sagot ni Panelo kay Sara. So yun pala. So, yun ang punto ba ng reporter? Nasabi ni Claire Castro, ang impeachment na ito is galing sa kampo ni VP Sara. Tapos si Sara ang sasampahan ng kaso. So nga, tama nga si what's the point? Walang point. Elections. Okay, attorney, unahin ko po. Yung kay VP Sara, kung ito po'y bubuhayin, sa tingin niyo ho ba, magpo-prosper po to this time? Wala na, surrender nga si Abante nga, surrender mga kababayan. Tapos yung si Puno na isa sa mga hudas-hudas dyan sa Kongreso, surrender! Pwede nilang buhayin yon, pero whether they will succeed in impeaching her, malabo yun. Kung Malabo pa. Sa confidential funds at sa mga kung ano-ano pang mga kalokohan na ginawa nilang Invento. grounds, wala yun. Walang legal basis eh. Una-una, yung confidential funds, di ba sinabi nga ng COA na hindi naman pinal yung kanilang findings at may mga findings na nga na walang ginawang anomalya sa paggastos ng confidential funds. Yung pinagpipilitan nila na iba-iba raw ang pangalan, yun matagal nang naipaliwanag ng mga involved sa Ay, nako, hindi nga kailangan naglagay ng pangalan. confidential funds. Hindi maaaring ang pipirma ng tumanggap ng pera kaugnay sa mga confidential funds yung mismong tumanggap. Kasi Pati nga si Erice, mga kababayan, ng isang dilawan, ang sabi niya, there is no issue daw, mga kababayan, sa pangalan, piatos-piatos, mga ganyan. Ang gumagawa lang ng isyong ganyan is yung mga sina Castro, mga kababayan, kay Castro, itong mga dilawan, mga bangag, mga nag-iintriga ng uulol ng mga tao. Sila lang din ang naniniwala sa kanilang kasinungalingan. yung confidential funds nakalaan yan sa kalaban ng Estado. At ang Kagaya ng mga rebeldeng NPA. informasyon Na ngayon, ang mga legal funds sila ang siyang nagpuputak. ay manggagaling din sa kalaban ng mga Estado yung nagbebenta ng mga sarili nila, yung mga nagtatrader sa kanila. Traitor! Pag yan ay nakuha mo ng impormasyon, babayaran mo. Yun ang konsiderasyon eh. Hindi pwede mo ang mga pangalan nila doon. Kaya maglalagay ka ng kung ano-anong pangalan. Ang mahalaga, nagamit mo yung confidential funds laban sa kanila. At yan nakita naman natin na nagtagumpay. Ubusin mo yan, BP. Ubusin mo yan. Kaugnay dito sa mga kalaban ng Estado. Naniniwala ho kayo na kapag may nag-file ng impeachment kay Pangulong Marcos, ito'y, anong basa nyo, attorney? May Ay, pupuntahan o kailangan. wala? Kaya nga na sinabi ko, unang-una, kung seryoso, kung ang magpapahal yan talagang naniniwala na merong betrayal of the public trust, merong paglabag sa saligang batas. Yun, kung ipapairal ang talagang hustisya, mga kababayan, sigurado ng impeachment si Bangag. Pero, ang problema, mga kababayan, itong magdedesisyon yan, mga lokohan, mga kababayan. Puro kabangag nila. Wala rin mangyayari kasi nga, ang majority ay mga kalihado ni Presidente Marcos Jr. At ang impeachment numbers game. So kung numbers game, hindi makakalusot yun.
Yan kung totoo Pero kung lulusot yan mga kababayan at aakyat yan sa Senado, may puruhan pa. May chance pa mga kababayan na talagang ma-impeach yan si Ngagva. kung totoo na talagang yung magpapile, sincero, hindi kakampi. Pero ang duda ko, kung ang magpapile niyan ay mga galing din sa kaliwa, alam naman natin ang kaliwa at ang administrasyon ay nagsabwata na. Kaugnay sa Sabwatan pa more. Oh. talsik kay Inday Sara, baka gawa-gawa lang nila yun. Para kunyari, nanghahain sila ng impeachment, hindi naman magtatagumpay. Attorney, sa inyo po mismo malabo na galing sa kampo ni VP Sara itong impeachment against PBBM. Pwede. Pwede yan. Oh. Mas maganda nga mga kababayan na galing sa kampo ni BBBM kaysa naman galing sa kampo ng Bangag. Dahil kung galing sa kampo ng Bangag mga kababayan, pwede maghain sila ng impeachment mga kababayan na mahina para lang hindi na makapag-file ng another impeachment dahil isa lang beses lang Hindi manggagaling yan. Mas mabuti pang galing nga sa kampo ni VP Sara pero hindi si VP Sara kundi kaalyado ni VP Inday. Pero hindi sa utos ni VP Sara. Depende nga kung sino. Tingnan natin kung sino maghahain. Kung nga maghahain dyan ay yung mga independent-minded, talagang galing sa kanila yan. Pero kung magagaling yun doon sa dati ng may kasaysayan, yung ipagsabwatan kay Martin Romualdez sa mga ginawa nilang pagsira at pagyurak sa reputasyon ni Inday. Yurak. Alam na natin na sila ang gumawa niyan. Sabi ho na Malacanang, malabo raw po kung may magpa-file na impeachment din na magpa-prosper kasi wala naman daw pong kasong may kaugnayan, may kalintulad na Mary Grace Piatos, si Pangulong. Ay, Diyos ko Lord. Ayan na naman mga kababay kasi nungalingan nila. Ilang ulit ba? Ilang beses ba dapat ulitin mga kababayan na yung Piatos, regardless na yan sa Piatos ba yan o sinong kisihoda yan mga kababayan, basta sa confidential fan, hindi yan required. So parang parinig po ito sa kaso ni VP Sara. Parinig dahil buang yan si Attorney. Hindi. Kung hindi man magtatagumpay yan, gaya na sinabi ko kanina, dahil sa numbers game. Kasi magbobotohan pa hindi, wala mo na, dadali mo yun sa Committee on Justice, baka doon lang i-dismiss na nila. O pagkakarating naman sa plenary, talo naman sila sa lots na naman. mga boboto, pabor Attorney, sa impeachment. meron ho ba kayong naririnig? Kasi kumakalat to at nagbigay po ng reaction ang palasyo, may mga nakikipag-usap na raw na mga konektado sa BGC Boys, ito pong nasa flood control issues kay VP Sara at pinangakuan na raw na sila ay mabibigyan ng kalayaan kapag nanalo si VP Sara. Ay, nako, invento na naman. Wala akong naririnig na kanya. Mga lang yun. Puro kwento kutsero. Kwentong Attorney, baliw. kumusta na ho si Pangulong Duterte? Pati si Attorney Panelo nagpunta ng dahig, no? Hindi pinapasok din mga kababayan, no? Hindi pareho pa rin ang dati. Di ba? Sa kanyang anak. Umaba ang buhok. Tulog. Pero ganun pa rin. Mahina pa rin. May karamdaman pa rin. Hindi naman nababago yung kanyang kalagayan. Siguro, good in spirit lang siya pag may bumibisita. Pero after that, wala na. low in spirit na naman siya. Attorney, ano po mensahe po ninyo sa ating mga kababayan, particular sa mga supporters po ng mga Duterte? Well, gaya hold on lang. Babawi din tayo. Darating din ang araw mga kababayan na tayo makakaganti. Lintik lang ang walang ganti. nang sinabi natin, paulit-ulit, kung gusto nilang makabalik si Presidente Duterte, i-organisa nila ang araw-araw na pagrarally sa kalsada. Ay, nako. Wala tayong magagawa mga kababayan kahit araw-araw pa. Dahil andun na sa ICC mga kababayan. Hindi, yung ICC sa tingin nyo, nagmamatter sa kanila mga kababayan yung pagrarally natin? Hindi. Hindi pa pwede yung minsan sa isang buwan o kaya Wala na, Panelo. sa 2 buwan. Kailan ba huling nag-rally? Siguro ang chance natin mga kababayan is maging presidente na si Sara. Dahil etong mga kababayan prosecution ng mga bangag ngayon, parang sponsored by the government of Bangag mga kababayan. So, kung si Sara na presidente, mawawalan sila ng funding mga kababayan, tapos maiimbestigahan kung sino-sino yung mga kasabwat. Yan talaga mga kababayan. Maging presidente na si Sara.
Hindi ba mahigit na magdadalawang buwan na? Wala. Tahimik na naman. Alam mo, ang Tahimik na naman. administrasyon, pag tahimik ang mga kumukontra sa kanila, hindi tutuloy pa rin ang mga kalokohan, mga kawalangyang ginagawa nila. Pero hindi na mapapalaya si Tatay Digong sa pamamagitan ng pagrarally. Siguro kung huwag na nating sasabihin masisipa. Ano na lang, kung magre-resign si Bangag mga kababayan sa pamamagitan ng rally, posible pa. Ang paglabas ng tao sa kalsada ng araw-araw, yun lang ang makakatinag sa kanila. Pag hindi, kalimutan nyo na yung pagbabagong gagawin ng administrasyong ito. Ano po nakikita po ninyo Pagbabangag. sa administrasyong ito ngayong taon, Attorney Salvador Panelo? Ay ganun pa rin. Wala namang pagbabagong ginagawa nila, di ba? Meron ba Ganon pa rin. bagong ginawa? O Ang sabi nila, bagong Pilipinas lang daw. sinulong? Animal, no? Parang, bago Pilipinas. Anong ginawa mo para mabago ang Pilipinas? Baka bangag Pilipinas. Oh, bangag Pilipinas mga kababayan. Ngayong pagpasok ng bagong taon, wala. Yun lang pag-aproba nila sa national budget, ganun pa rin, di ba? Ang dami Ganon pa rin. Nagre-reklamo. Dito ng, ilan yun? 92 billion. Sus Maria Josep, 92 billion. Trillion ang pinag-uusapan dito Trillion nga. Ilan ba, sa 1 trillion, kailangan mo ng ilang billion, di ba? 1 milyon na 1 milyon mga kababayan. Ano mo? Isa lang 92. Wala rin. Madalit sabi, kung ano yung mga nirereklamo ng taong bayan at in-expose ng mga naririyan sa Kongreso at Senado at ang mga resource persons nila, nandyan pa rin Sa madaling salita, nainiwala ko kayo ang pera ng bayan. nainiwala ko kayo, Attorney, as a lawyer, na impeachable po itong ginawa ni PBBM? Ay, natural, impeachable, yung, sige, sasabihin nila mga kababayan na sa kurakutan, kailangan pa ng proof beyond reasonable doubt. Oh, paano na itong ginawa niya sa Korte Suprema mga kababayan na na unconstitutional? Korte Suprema na mismo ang nagsabi mga kababayan na, so wala nang lusot si Bangag dyan mga kababayan. Matagal ko na sinabi yan. Wala pa nagsasabi niyan. Ako na nagsabi noon pa. Sinabi ko, impeachable ground yung ginawa niya. Sapagkat How much more kung mapatunayan mga kababayan talaga, mayroon na talagang proper justice at investigation doon sa pagnanakaw nila. Talagang disgrasya yung mga kabangagan mga kababayan. yung pag-a-aproba niya, pag-pirma niya ng national budget of 2025, that all Yung maraming budget na maraming nakabinbin pa na sa Korte Suprema. Maraming blanco. the anomalous multi-billion project sa flood ng korupsyon, complicit siya ron. Sapagkat alam niya, siya ang gumawa ng budget, pinalitan, inilagay kung ano-ano mga nilagay doon, at yun ang nagbukas ng korupsyon. Kaya sabi ko noon pa, wala pa nagsasabi yan. Ako ang una nagsabi ng impeachable ground yan. Yan ay sinabi ko sa column ko sa Manila Times at yan ay paulit-ulit kong sinabi sa aking programa. Attorney, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Good afternoon. Thank you. Mabuhay kayo. Good Salamat, afternoon. Lourdes. Next. Sino pa ating Legal interviewin? counsel. Attorney, magandang umaga sir. Maraming salamat po sa pagkakataon. Sir, anong comment nyo dito sa bagong hakbang ng International Criminal Court or ICC? Ito mga kababayan. They're like, sir, crowdsourcing witnesses on Facebook. Ngayon kabangagan mga kababayan ngayon pa lang naghahanap ng witness yung mga kababayan nakita ko na, itong ay taga na ICC. Bakit ganito na ngayon pa lang sila naghahanap ng witness mga kababayan at saka parang nag-a-advertise pa. Hindi lang produkto ang ina-advertise mga kababayan, pati ang ICC nag-a-advertise na sige, lumapit na kayo para mag-witness. Mayroon bang ganyan? Kung talagang mag-witness ka mga kababayan, kusang loob kang pupunta dahil para sa hustisya. Ito, another na kabudulan na naman mga kababayan. ICC, Office of the Prosecutor. So, hindi mismo yung korte, but the Office of the Prosecutor. Who, or which office, until now, after more than 2 years na i-file yung kaso, are still looking for witnesses. Yun ang nakapagtataka. Kasi nakapagtataka sa akin na abogado dito sa Pilipinas. Kasi hindi ganun yung prosesong legal at judicial process dito sa Pilipinas. Kasi pag example man lang,
kung merong isang krimen na nangyari, meron yung tinatawag na case build-up. The law enforcement will come in, they will investigate the case, and then if they find that there is that the incident or the crime was actually committed, and they will be able to pinpoint the probable perpetrators, then they will bring the perpetrators to the prosecutor's office. Magsasampa sila ng kaso. And eventually, if they find probable cause, may kaso may file sa korte. Ibig sabihin, yung may file sa korte na kaso against nung taong pinailan na kaso, yung kaso niya would only be based on what was already built up by the police and by the prosecutor. Kasi yung sa trabaho ng police, factual. Ibig sabihin, maghahanap sila ng ebidensya. Ang trabaho ng prosecutor, they will appreciate yung facts, yung evidence, if it can withstand the case that they will file. Okay? Now, that being the case, once that is filed, yun na yung mga ebidensya na gagamitin ng prosecutor to advance and prosecute the accused. Dito, sa ICC, iba. Nag-file sila ng kaso based on yung Office of the Prosecutor, nag-file ng kaso sa ICC. Ibig sabihin sa korte, based on some allegations. Allegations of extrajudicial, so-called extrajudicial killing during the time when he was mayor and then later on was president. Na-file yan. And in fact, according to them, may warrant of arrest. And that's the reason why that was the basis of, although wrongly implemented, that was the basis of General Torre and his team to arrest and bring the former president to the Hague. Kung ganun man na meron na silang kaso, kung ano man yung ebidensya nila na na-file na sa korte, yun na yung gagamitin nila Tama. sa korte. Kaya itong mga post na ito, nakapagtataka. In fact, I saw an earlier post last month na meron sila mga tinatawag na application to be witnesses. Kaya napakamot ako sa ulo. Sabi ko, wala pa pala silang testigo o kung meron man, kulang na kulang. Napaisip ako doon sa 30,000 killings na sinabi ng Rappler. Saan ba yun? Tsaka, attorney, masasabi natin na itong hakbang ng ICC Prosecution Office o Prosecutor's Office, ang meron lang sa kanila kwento, istorya, testigo wala, sir. It would appear that way kung yun ang pakay o yung purpose why they posted that in their official Facebook page. Kasi nga, naghahanap pa sila ng testigo hanggang ngayon. It would appear to be that way. Kasi kung meron na nga silang mga testigo, kasi nga, nag-file na sila ng kaso on the basis of which the court issued a warrant. E di, ituloy na nila yung kaso based on what they already had and based on what they already filed with the ICC. Yun ang nakapagtataka na hanggang ngayon, naghahanap pa ng testigo. Sir, hindi ka nagtataka na yung hinahanap na yung pinapanawagan na na mag-testify, ang scope po na sinabi ay yung sinasabing violence on the war on drugs, ang scope po ay 2011 hanggang November 2011 until March 2019. 2011, hindi naman siya presidente noon, sir. Opo, yung initial list kasi ng mga allegation doon sa warrant, lumalabas na mayroong mga allegation doon of alleged extrajudicial killing while he was still mayor. And then there were also allegations when he was president. So I would like to believe that it would span about 9 years. But despite that, yun nga, over the lapse of so many years now, and with the alleged tens of thousands of incidents, bakit walang puwipresenta at wala pa rin silang makitang testigo. Sir, in the light of these... So, yun lang po ang nakikita ko rito na... Opo. Sir, in the light of these recent developments, anong mensahe po ninyo sa mga suporta ni former President Duterte to the family and sa lahat ng sambayan ng Pilipino na hayagan po nagbinabash itong naging hakbang na ito ng ICC Prosecutor's Office, no? At sinasabi talaga ng netizens na wala pala kayong testigo, wala pala kayong ebidensya maharap, dapat pauwi na ang former president sa Pilipinas, sir. I like to put that in context, bago ako manawagan. Unang-una, nakita natin na walang basihan. At sinasabi niya na rin, siya mismo, dalawang bagay ang sinabi ni former President Rodrigo Duterte. Una, he has assumed full legal responsibility kung ano yung ginawa niya
yung panunungkulan niya as president to address drugs and peace and order problem in our country. Maraming natuwa. Pero ang sinabi niya na rin na haharapin niya kung meron mang kaso, may file, haharapin niya before a Filipino court tried by a Filipino judge. So hindi niya inaatrasan yan. My appeal to the public is to continue praying for the former president and to continue to support him hanggang sa dulo. Kasi alam natin na ito yung presidente na kahit na umalis na sa katungkulan bilang presidente ng Pilipinas, malakas pa rin ang suporta, malakas ang kumpiyansa. The trust rating of the president even after the left office is still very high among Filipinos, which just confirm na kung ano yung mga ginawa niya, President, may malaking suporta ng galing mismo sa taong bayan. So, we can do no less but to pray and continue to support the former President that one day, hopefully sooner, he would be back home in the country, alive, and among the hugs and embrace of his many supporters here in the Philippines. Attorney, maraming salamat po sa inyong panahon, sir, at mabuhay po kayo.